kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Isa sa mabilis na paraan para kumita ng malaki ngayon ay ang pag-o-online selling. Nagsimulang mauso noong pandemya at nagbigay ng maraming kita sa mga magagaling at madiskarteng nilalang sa larangan ng bentahan online. Hindi na mabilang ang mga taong umangat ang buhay dahil sa maswerteng nakuha nito ang kiliti ng pagbibenta ng kung ano-anong produkto online na siya namang tinatangkilik ng kanilang mga followers. Sa pag-angat ng iyong pinansyal ay hindi rin maiiwasan na mayroon kang mapagkwentuhan ng iyong karanasan sa bago mong tuklas na trabaho na siyang nagbigay ng magandang kita sa iyo. Pero mag-ingat ka dahil hindi pala lahat ng iyong pinagkwekwentuhan ng iyong success sa buhay ay natutuwa at nagkakaroon ng encouragement na subukan rin ang pag-o-online selling para katulad mo ay maging matagumpay na rin dahil ang iba sa kanila ay gusto lang palang kuhanin ang iyong pinaghirapan. Ito ang nangyari sa isang online seller ng mga bags sa Santa Rosa, Laguna na nagngangalang Agnes. Araw ng Martes 1:00 ng hapon habang ito'y masayang nagbebenta ng kanyang mga panindang bag online ay nagulat na lang ito nang biglang may pumasok na lalaking nakasuot ng helmet sa loob ng kanyang bahay na hindi naman imbitado. Hindi naman ito tutulong sa kanyang ginagawang online selling. Bagkus, ito pala ang siyang sisimot ng pera at anumang mga bagay na kanyang pinaghirapan dahil sa hinold up na pala siya. Kaagad na pinataob ng lalaking naka-helmet ang cellphone na gamit ni Agnes sa pag-online selling at sinabihang dumapa. Dapa. Baru mo mga nasi. Baru mo na. Hindi na nakaimik si Agnes at ang kanyang asawa sa biglaang pagpasok sa kanyang live ng hold-upper na merong armas na dala dahil sa walang perang available noon na makukuha ang hold-upper kung kaya't ang alahas ni Agnes ang kanyang napagdiskitahan. Hindi niya naman pwedeng kuhanin ang mga bags na binibenta ni Agnes dahil magiging sagaba lang ito sa kanyang pagtakas dahil sa motor lang ang dala nito. Simot ang lahat ng alahas na suot ni Agnes at ng kanyang mister at tinangay din ang cellphone na ginagamit niya sa pagla-live. Suma total ay 100,000 piso ang natangay sa kanya. Hindi naman nabigo si Agnes na mabawi ang ninakaw sa kanya dahil kusa namang sumuko sa mga pulis ang mga hold-uppers rason para malaman kung sino-sino ang mga ito. Nasorpresa na lang si Agnes ng kanyang mapag-alaman na ang isa sa mga hold-uppers ay mismong kapitbahay pala niya. Lagi niya nakakwentuhan yung tatay ng biktima na accordingly nagkikwento yung tatay na 3 million daw sa kwarto nakatago. Yun ang pinag-interesan actually base din sa conversation sa chat ng dalawa suspect. Ang pangyayaring ito ay magsilbi na sanang babala sa iba pang mga tao na huwag basta-basta magtiwala at magbigay ng mga impormasyon sa iyong kakwentuhan na hindi mo naman masyadong kilala dahil baka ito pa ang maging rason ng iyong kapahamakan. Ikaw, malaki na ba ang iyong kinikita sa online selling? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.